Inakusahan ng Defense Ministry ng China ang Australia ng hype up at hindi makatwirang mga akusasyon sa kumakailang live-fire naval exercises nito sa internasyonal na tubig sa pagitan ng Australia at ng New Zealand. Ang verbal crossfire ay dumating matapos sabihin ni Prime Minister Anthony Albanese at Ministro ng Depensa na si Richard Marles noong Sabado ang China ay hindi nagbigay ng sapat na paunawa para sa isang live-fire exercises na isinagawa ng Chinese TV noong nakarang araw na dahilan para mapilitan ang ilang mga commercial na flight sa buong Tasman na ilihis o i-divert ito sa ibang mga airports. Ang isang barkong pandigba ng China ay nagsagawa ng pangalawang naval exercises noong Sabado kung saan kinumpirma ng tagapagsalita ng depensa ng Australia na ang isang barko ng China ay parang nananakot pa sa pamamagitan ng pagradyo ng mga ginagawang live-fire exercises. Ayon sa Defense Ministry ng Australia, wala di umanong katotohanan ang unang naibalita ng ilang mga Chinese state media na pinuputukan nila ang mga barko ng China kaya may matinding rason ang mga ito na gumawa din ng sarili nilang live-fire exercises sa international waters sa pagitan ng Australia at ng New Zealand. Dagdag pa nito, dapat daw na ibalik sa China ang mga pambibintang na sila ang nag-hype ng mga balita at masyadong nagsisinungaling ang mga Chino na nagpapababa ng kanilang dignidad sa buong mundo bilang isang mapaninlang na bansa. Bilang pagtugon sa mga reklamo, ang tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry na si Wu Qian noong linggo ay pinagtatalunan ang version ng mga kaganapan ng Australia bilang ganap na hindi naayon sa mga katotohanan. At sinabi na ang China ay paulit-ulit na nagbigay ng mga abiso sa kaligtasan bago pa man ang mga pagsasanay na isinisagawa. Dagdag pa ng China, pinanindigan nito ang unang ibinalita ng kanilang state media na nagkaroon nga ng putukan sa panig ng Australia kung kaya't minabuti nilang nilabigyan babala ang mga ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng live-fire exercises. Samantala, kinumpirma ng France na parating na ang unang batch ng mga patrol boats na binili ng Pilipinas noong nakarang taon na may halagang $438 million. Ito ay umaabot ng 40 unit at may kasamang 3 sikanhad na parehong sasakyang pandagat bilang regalo sa Pilipinas sa patuloy na pagtatangkilik ito sa kanilang mga produkto. Hinihintay din ng France ang kasagutan ng Pilipinas na isinumiti nilang draft ng Military Interoperability Agreement. Sinabi ni French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanelle, na ang intent to negotiate sa Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng dalawang bansa ay bahagi ng sulat na pinirmahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro at French Minister of the Armed Forces Sebastien Lecornu noong December 2023. Nananatiling bukas sila sa negosasyon kung ano ang maaaring paggawa ng Pilipinas na napapaloob sa BFA. Umaasa din ang opisyal na tutugon din ang Pilipinas para sa mas magandang military partners ng dalawang bansa.